Guys, for today's video, isang online lending app ang pag-uusapan natin ngayon. However, hindi naman siya online lending app na masasabi natin yung fly-by-night. Kaya natin ito re-reviewin because I was able to get and see or study the offer. Previously kasi, nung nireview ko to, rejected po ang application ko dito sa loan app na to. Which, given the fact na kahit rejected ako, I still maintain na okay itong lending app na to versus sa mga other online lending app na makakonsider nating fly-by-night. Bakit nga ba? Well, apparently, sumusunod po sila sa ceiling ng interest rate. So, sino ba ang pag-usapan natin today? Well, siya lang naman si Fido PH. So, samahan niyo ako, alamin natin ang details about Fido PH and the offer na nahawakan ko at napag-aralan ko. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge. Na ginawa ko na yun ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas, at kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Na-review na natin si Fido PH like 10 months ago na or a year ago. During that time, medyo nagandahan ako dito and medyo nasad nga ako dahil wala akong offer. Pero hindi naman yung nalungkot na parang yun na yung pinakamagandang online lending app na meron ngayon. Well, I can still say na Atome, Salmon, Skyro, Bilis na nag-offer ng 0% sa Buy Now, Pay Later is much better sa mga online lending apps. Even sabihin natin si One Hand yan, si Mabilis Cash, si Tala, and even Fido. Kasi ito namang mga online lending apps na to, though they are following the ceiling, minamax naman nila yung interest rate doon sa ceiling. So, previously, the ceiling of interest rate is 180% per annum or 15% per month. So, nakamax sila. Kaya ang sinasabi ko, sa lahat ng mga online lending app, much better itong mga group na to na nagpa-follow ng ceiling ng interest rate versus sa mga ibang online lending app na puro palusot na lang ginagawa sa app nila, papahabain kunyari nila yung payment term para lang masabi na within the ceiling sila na sinet ni SEC. So, quick information lang kay Fido PH. So, sabi, one valid ID lang daw kailangan at walang collateral. Parehas naman ibang online lending app. 3-minute approval. Yung mga ganun nga, mabilis naman talaga. And up to 50,000 na credit. Lighting fast funding. Mabilis pumasok. And flexible payment plan. So, choose yung term. Merong 180 days, 150. Parang wala po ito sa nakita ko. Anyway, so yan po. Tapos silipin po natin yung about this app. So si Fido PH app ay under Fido PH Lending Corporation na may registered na platform na Fido PH Philippines nga. And with an SEC registration which is yan. And Certificate of Authority which is yan. Kung sisilipin naman po natin sa SEC, ito naman po si Fido PH. So in terms of regulatory requirement, registered naman po sila. Okay, so silipin lang po natin quickly ang offer po sa about page. Product amount is 1,000 to 50,000 pesos. For non-VIP daw, 30,000 lang. And kung VIP daw is 50,000. Paano kaya dinidistinguish yung VIP sa non-VIP? Loan term is 61 to 360 days. Well, tama naman po. Yung loan term na nakita ko is 61 days. Number of installment is 1 to 12 months. Multiple loans, yes. And maximum monthly effective interest rate of 12%. Maximum annual percentage rate or APR is 144%. Wow! Nag-update na sila. And customized financial solution tailored to different user eligibility. For some loans above 10,000, the APR may be higher with a monthly effective interest rate of up to 15% of maximum. So, at least dito, sinasabi na rin po nila na kapag ang loan mo daw ay more than 10,000 pesos, so yung magiging effective interest rate mo ay hindi na yung 12%. Pwede siya umabot ng up to 15% daw. At least up to 15% kasi yung ceiling po natin is only up to 12% tapos 10,000 pesos lang kung more than 10,000 pesos, mas okay na rin naman po. Anyway, yung binuksan ko po yung app ko, parang nag-reapply po ulit ako kasi nga po hindi po ako na-approve previously. Tapos parang submit ulit ng details, then KYC, and then naghintay ng credit line nung na-submit na. And apparently, rejected po ako ulit. But, kaya po tayo nagre-review kasi yung asawa ko naman, pinagawan ko rin po siya ng account. At doon ko po nakita na nagkaroon po siya ng offer na 6,000 pesos. So, ito po yung pag-uusapan natin para ma-review din po natin talaga kung kamusta po yung interest ni Fido. Kasi, based on feedback lang previously and dun sa nakikita natin na sinasabi ng tao kung magkano, tapos kinakalculate natin, dun lang natin nakikita kung okay nga. Pero at least ito, may first hand na offer na kahit hindi po sa akin, pero sa asawa ko naman. Okay, so, ito po yung offer sa kanya. Yan.
6,000 pesos yung nabigay po. Tapos, ito po, ang loan duration lang po na nandito ay up to 61 days. So, ang payment term ay every 15 days, 15, 15, 15, and 16. So, yung last payment term mo ay 16 days. Thus, all in all, 61 days ang tenure or around 2 months. Kung makikita nyo dito, ang per term payment ko ay 1,861 pesos. And ang service fee daw ay 289 pesos every term of payment. And then, meron din na 71 pesos na interest. All in all, kung 1,861 times 4, it would give us 7,444 ang total repayment natin. I-minus natin ang 6,000 na loan amount, 1,044 ang interest and service fee sa loob ng 61 days. I-divide po natin yan by 6,000 na principal para makuha natin ang interest. So, lumalabas na 24% po sa loob ng 61 days. I-divide po natin yan by 61 days. Ayan, nasa 0.39% po per day ang interest. And kung kukunin po natin ang APR, i-multiply lang po natin yan by 365 days, yan, lumalabas ng 1.44 o 144% nga po. Na katulad po dun sa sinabi po nila sa about page nila, which is correct naman po. So in this example, medyo yes, goods naman na sumusunod sila, okay naman po. For a small loan, pwede na rin po natin mapagbigyan yung interest. But para sa akin po, if you have that access kay Atomic, kay Salmon, yan, yung mga nag-offer po ng 0% interest, even G-Loan na mas mababa naman din po ang interest, G-Loan and S-Loan, eh much better na sila po yung unahin natin before we go umutang sa mga online lending app na nagpapautang na minamax yung interest dun sa ceiling ng interest rate. So, maganda po siya in the sense na hindi siya ganun ka-predatory or ganun ka-loan shark katulad ng ibang nire-review natin. At least galawang legal po ang nangyayari dito. And kung sisilipin lang po natin briefly some feedback ng mga customer ni Fido PH, eto po siya. Okay, with 4.6 star rating and 26,700 na reviews, mukhang okay po siya, maraming 5-star rating. Let's select the most recent, good, ito walang kwenta, ano ba, nice, good, nice, ito po, medyo maayos siguro to. From Gina Rodriguez. I don't recommend this app due to poor collection practice. Nakaranas ako ng hindi magagandang pananalita mula sa kolektor. Bilang customer, dapat may respeto pa din sila sa pakikipag-usap kahit delayed payments. Imbis na tumulong sa customer, nakakadagdag sila ng stress dahil sa paraan ng paniningil. Loan shark din sa laki ng patong ng interest. Huwag nyo na subukan dito. Yun po yung sabi niya. Though, nag-reply po dito si Fido PH. We're sorry to hear about your experience, Gina. Please accept our sincere apology. Kindly be informed that our collection team is strictly prohibited from any form of harassment. As SEC registered company, our interest is 100% legal and fair. For concerns, please contact support at Fido PH 9 a.m. to 6 p.m. Usually naman kasi, hindi naman nagpapakilala yung mga nanghaharas eh. Sasabihin lang nila, nang bayad na kayo ng utang, kung merong mga nanghaharas po at nagpakilala na from that company. Yun talaga, ipursu po natin na na ireklamo po sila kasi at least meron po tayong reference or ebidensya. Pwede rin actually kapag may nakausap kayo, mangi kayo ng service reference number para dun sa call na yon para may reference kayo later on. And ask nyo rin po kung nagre-record po yung IVR nila or kung hindi, ikaw na po ang mag-record. Sabihin nyo na i-record ko po yung call natin for my security purpose. Tingnan lang po natin kung ihaharas pa po kayo pag ganun ang sinabi nyo. Anyway, most of the feedback is okay naman. Kung ipa-place ko si Fido side by side, well, kasama po siya nila One Hand, Mabilis Cash, Tala, na pare-pares po ng interest rate na siniset nila dun sa ceiling mismo na sinet ni SEC. And again, kung i-recommend ko po siya, well, much better, hanap po muna tayo ng iba. Just use this as one of our last resort. Okay? So, yun lamang po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Cindy at Sherilyn Bete 9953. Ito, sabi niya, "Hello Sir Pat, thank you sa kaalaman. Baka malaking tulong sa mga financial decision." I think yun yung gusto niya sabihin. Kay Cindy at Sherilyn Bete 9953, shoutout po sa inyo and thank you rin po sa pag-appreciate po ng mga content na ginagawa ko. Maraming salamat din po sa panonood at pagsuporta. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa sabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!